What's up mga kaudak? Ngayon magta-travel tayo papuntang Antique. So dumating na tayo sa Kulasi, ginutom kami at kumain muna kami ng pananghalian dito sa kanilang karinderya. So ito't kumain na kami, matapos nagabang na kami ng tricycle kasi pupunta na kami sa kanilang tourism office para magpa-register kasi nga tatawid tayo ng dagat. So ito, sasakay tayo ng tricycle. Diretso lang yan sa kanilang tourism area at dito nga makikita mo may port sila at malapit na sa dagat. So dito nga papasok na kami at nandito na at magpaparegister na ang buong pamilya. So isulat lang yung pangalan, edad, at nagtatanong-tanong na rin kami kung ano ba ang oras darating ang susundo sa aming bangka. So ano pa bang mga kakailanganin, magkano ba, how much ba yung ida-down namin at ibibigay sa mga bangkero. So dito lang, siguro mga after 30 minutes, bumili pa kami ng uling para dalhin sa isla. Dumating na agad yung aming bangka at ito na nga at ready na nga ang buong pamilya para tatawid ng Mararezan Island. So very excited nga kasi unang bakasyon namin ito ng buong pamilya. Kasi noon ang hirap magbakasyon pag maliliit pa yung mga bata, diba? Hindi ka rin makakapag-enjoy. So ito na nga, ito na yung bangka. So sasakay na kami dito at ito tinulungan kami nila na dalhin yung aming mga bagahe. Nagdala kami ng mga pagkain kasi doon sa isla pwede magdala ng mga snacks ninyo, mga meat, mga iba barbecue ninyo, pwede kayong magdala doon. So ito na, nakasakay na nga kami ng travel. So ito, unang baba namin sa Sandbar kasi nandito yung kanilang barangay at dito kami magpaparegister din na dumating na kami sa Mararezan Island. Mararezan or Malalezan, ang pag-pronounce ay pwedeng-pwede. Napakaputi talaga ng sand dito. Oh, ano say ng Boracay? O ito na nga, naglalaro kami, taga-antay kami kay Papa Love namin na siya na yung nagpa-register doon. Hindi na kami sumunod kasi napakainit nung sand. So dito na lang kami nag-picture-picture na malapit na sa bangka at ready na rin kaming sumakay kasi ihahatid na kami doon sa Enrique de Mararezan. Yun yung island na saan kami magsistay. So kung gusto mong puting-puti talaga yung buhangin, magstay ka sa Sandbar. So dito kasi, iikot niya kami dito. At doon ang Enrique de Mararezan. So dito, may enjoy mo talaga yung sightseeing sa mga bukid at pag-iikot at saka yung mga dagat. Makikita mo rin yung mga isda dyan. At may enjoy mo talaga yung scenery, yung sikat ng araw, mainit. So bawal sa maarte, dapat enjoy lang ang galaan at bakasyon. Safe na safe kasi maganda ang panahon. Hindi maulan at hindi mahangin. Kahit umulan, basta walang hangin, safe talaga ang pagtawid ng dagat kasi nga walang magtutulak sa bangka. So ito, napaka-clear. Medyo mabato siya, pero clear na clear naman ang tubig, malinis at napakaganda talaga mag-snorkeling dito sa Malalezan. Kahit dito sa Enrique de Mararezan, maganda mag-snorkeling kasi sinasadya talaga ng turista dyan. Magaganda yung mga perlas. So, ito yung view, ito yung high tide. Pag high tide siya, ganyan. Pero pag low tide na naman siya minsan pag hapon, pwede mo talagang lakarin patawid dun sa bukid. From Enrique de Mararezan, papunta dun sa bukid, pwede mong lakarin kasi nga pag naglo-low tide siya. So, ito na nga, ready na yung mga bata at excited na habang kami nag-aayos ng kakainin at magluluto na kami dahil gutom na sa biyahe. Ito nga ang dala naming minarinate namin na pork po ay si amin ng minarbecue. So si Papa Love na nag-assemble. So dito meron silang dirty kitchen. Pwede kaming magluto dito. Yung bata nag-request ng hotdog na dinala namin. O ayan, niluto na namin. Nagdala rin kami ng sarili naming mantika kasi walang tindahan sa isla. Kaya mas maganda at mas productive pagdala mo na yung mga kakailanganin mo. So ito yung dirty kitchen ng Enrique de Mararezan. Ito kami na yung nagsindi ng kahoy para makapagluto ng aming sinaing. Kung gusto nyo magpaluto, nasa 150 pesos ang singil nila sa pagpaluto. Pwede din kayong magpabili sa kanilang town ng mga isda at kung ano pang seafoods. Ito napaka-handy kasi meron silang sariling tubig sa isla. Yan talaga yung pinakagusto namin, sariling tubig sa isla kasi mahirap pag wala kang source of water.
Ito na nga, at parang hindi kami mapagod at makabawi naman sa 4 o'clock na gising namin na maaga pa kaming umalis kasi. So ito magkakape na at inubos na namin rin yung mga meat namin para naman hindi masira. So sa susunod na araw, saka na lang kami mag-iisip kung ano na naman ang aming kakainin. So dito, lakad-lakad sa labas ng Enrique de Mararizan ay ang kanilang isla na low tide. Ito yung view dito, so pwede kang maglakad at mamulot ng mga clams doon or yung maliliit na limasag, kinukuha ng mga locals yun, iniulam nila o binibenta. So dito, tambay lang kami ng buong pamilya ko. Ayan, kasi meron silang upuan dito, so enjoy talaga. Enjoy yung mga bata sa papamulot ng shells at paglalaro sa sand. Siguro na-notice yun na parang solo namin yung isla. Kami lang yung tao dito. Tsaka, ito yung room nila. Double bed yan. And then, 1-2 yung binayaran namin kada gabi. Nag-stay kami ng 4 days and 3 nights. So, ito yung enjoy namin yung sunset. Yung mga anak ko namumulot din na kung ano-ano dyan. At dito pwede kayong mag-hiking. The best yung hiking nila kasi sa likod nila, bukirin. So, may enjoy nyo yung pag-hike. Ito nga nag-hike kami. Ni-request talaga namin yung kakayanin lang naming i-hike. So, nagkuha kami ng tour guide para naman hindi kami manigaw sa bukid. So, ito na nga. Enjoy sa pag-swimming yung mga bata. Hindi kasi masyado matao ngayon kasi nga balik sa eskwela na. So, madalang lang yung nagsistay. Pero marami yung nagdi-day tour. Pasya lang sila, hike lang sila, and then uwi na. So, dito, ito yung likod ng isla. Ito yung sa Enrique de Mararizan pa rin ito. So, ito na nga, tatapos na. Pauwi na kami, pabalik na kami ng Sandbar para register and babalik na rin sa mainland. So, ito rin yung tourism, yung yellow na building. So, sasakay lang kami ng tricycle and then bus and ready na rin umuwi. Salamat sa panonood at sana mabisita nyo rin ang Mararizan Island. Bye!